Nag-staycation kami ni Gray Gray at nagbanding sa outdoor playground na kaming dalawa lang. Hinatid lang kami ni Daddy dito sa Hop-In Asiana para makapag-check-in kasi siya yung nag-book nito. Siya din kasi nag-suggest na mag-staycation kami kasi meron akong a-attendan na event kinabukasan. Kaso may pasok si Daddy, so para malapit na lang kami, nag-stay na lang kami dito ng isang gabi. Kung maalala nyo, na-vlog din namin dati nung first time namin na mag-staycation na kaming dalawa lang ni Gray Gray. Kabado pa ako noon pero ngayon medyo confident na. Charot. Mabilisang room tour muna tayo. Very decent naman, malinis and spacious yung room. Kaso mahina yung aircon nila, hindi ko alam kung bakit. Nahiya na din ako magtanong or magpa-assist kasi dalawa lang kami ni Gray Gray sa kwarto. Around 3 PM na neto pero hindi pa nakakapag-nap si Gray Gray kaya pinatulog ko muna. Tapos pagising niya, lumabas kami at pumunta sa Ayala Malls Manila Bay na malapit lang dito as in walking distance lang. Nadaanan nga namin tong bagong bukas na mall. Sabi ko kay Daddy, next time punta kami dyan. Ayan nga, sumaglit lang kami sa Ayala Malls kasi kailangan kong bumili ng isusuot ko para dun sa event na pupuntahan ko. May dress code kasi at wala akong dilaw na damit. Don't judge me na hindi ko muna nilabhan bago ko gamitin kasi wala akong choice. Sobrang short notice ng invite dun sa event. Pagkatapos ko makabili, umalis na si Daddy. Tapos kami naman ni Gray Gray, nagbanding lang dito sa outdoor playground. Nabanggit ko nga sa isang vlog namin dati na isa sa mga goals talaga namin this year ay yung ma-expose si Gray Gray sa mas maraming outdoor activities, sa nature, ganyan, hoping na mas marami siya maka-interact ng mga bata at mas ma-improve or mas ma-develop yung social skills niya, yung communication, ganyan. Also, para mas marami siyang physical activities kasi etong batang to, grabe talaga yung energy niya. Feeling ko hindi na sapat sa kanya yung naglalaro lang sa bahay ng toys kasi parang hindi siya napapagod. Ako lang yung nauubusan ng energy. Habang pinapanood ko nga siya na naglalaro dito sa playground, parang ako yung mas napapagod kahit na nakaupo lang naman ako. Pero nakaka-proud din naman tong si Gray Gray kasi nakikita namin na talagang nagtatry na siya na lumapit sa ibang bata, makipaglaro sa kanila, makipag-usap. Mas lumakas na din talaga yung loob niya na mag-try ng ibang bagay. Dati alam nyo ba, takot siya mag-slide pero ngayon ako na yung natatakot kasi baka naman mapano siya. May isang part pa nga dyan sa playground na gusto niyang itry kaso hindi pa niya abot. Tsaka minsan parang ayoko na nga na umuwi kami kasi makikita mo na ang saya-saya niya na nakikipaglaro. Ang saya niya talaga na may mga kalaro siya, yung ganun. Kaya kapag nalulungkot siya na uuwi na kami, ako din nalulungkot. Pero bago kami umuwi, dumaan muna kami sa Jollibee para mag-take out ng dinner namin. Buti na lang din talaga cooperative si Gray Gray, hindi siya nagpasaway at naka-order ako ng maayos. Lalo na nung pauwi kami dahil gabi na nga, tapos ilang highway pa yung kailangan namin tawirin, tapos wala kaming masyadong kasabay. Nakabalik naman kami ng safe sa hotel at nakapag-dinner kami ng maayos. Kinabukasan, nasamahan na kami ni Daddy papunta dun sa event. Actually, hinatid lang nila ako kasi hindi pwedeng mag-plus-plus one. So, mag-isa lang talaga ako, kaya medyo kinabahan ako kasi baka wala akong kakilala dun. Meron na akong separate vlog nitong event, so check nyo na lang. And ayun nga, okay naman yung event, ang mabait ng mga tao dun, and na-meet ko yung mga kapwa ko content creators. Tapos sinundo lang nila ako after and etong si Gray Gray talagang hinihintay ako kasi kanina nag-video call sila sa akin. Umiiyak siya, namimiss daw niya ako. Feeling niya siguro parang isang buong araw na akong wala sa tabi niya kahit ilang oras lang naman yun.